Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Nathaniel Matranca para sa PRC News Flash. Sa gitna ng patuloy na relief operations bunsod ng sunod-sunod na bagyo, namahagi ang health services ng Philippine Red Cross ng Camarines Sur Chapter ng Mother's Kits, Newborn Kits, Cherry Cans at Sleeping Kits sa 34 na pamilya na may anak at mga nagbe-breastfeed na ina sa Barangay Iraya, Buhi, Camarines Sur. Bukod dito, nagbahagi rin ang PRC ng mga gamot at bitamina at kaalaman tungkol sa pag-iwas sa dengue, leptospirosis at ubo-sipon para naman sa mga nangangailangan ng atensyong medikal, pero ang first aid station ay tinayo habang isinasagawa ang relief operation sa barangay. Ang Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter ay taos-puso nagpapasalamat sa Embahada ng Australia sa Pilipinas sa pamamahagi ng mga nasabing non-food items na malaking tulong lalo na sa mga anak at nagpapa-breastfeed na ina. Layunin ng PRC na suportahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga pamilya, lalo na ang mga nanay na patuloy na nag-aaruga sa kanilang mga anak sa kabila ng hirap na dulot ng mga nagdaang kalamidad. Ang probinsya ng Batangas ay isa sa mga dumanas ng sama ng bagyo nitong buwan. Bilang tugon, naisipalala ng Philippine Red Cross Batangas Chapter sa lahat na mag-ingat laban sa dengue dahil ang tubig na naipon mula sa pagbaha ay nagiging paboritong lugar ng mga lamok na nagdadala ng dengue fever. Nitong mga nagdaang araw, namahagi ng mga brochure at nagpakalat ng poster tungkol sa dengue awareness and prevention sa Batangas City, Libho National High School, Dumuklay Elementary School, Santo Domingo Elementary School, Conde Itaas Elementary School, Conde Labac Elementary School, San Isidro Elementary School at South National High School. Ang pagtutulungan at maagang aksyon ay susi upang mapanatili na ligtas ang ating mga pamilya at komunidad laban sa dengue. Tatlong magkakasunod na sunog ang narespondihan ng Philippine Red Cross matapos sa malaking apoy na lumamon sa mga kabahayan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila na nagdulot ng malaking pinsala sa komunidad. Sa Dos Castillas, Sampaloc, Manila, halos katatapos lang ng sunog sa Isla Puting Bato, sumiklab ang sunog malapit sa Dangwa na lumamon sa tinatayang 13 kabahayan. Nagpadala ang PRC port area ng isang fire truck, mga bombero, isang ambulansya at mga first aid responders. Samantala, umaga ng alas 10 ng masunog ang tinatayang 10 kabahayan sa Balot, Tondo, Maynila. Mabilis naman nakapag-dispatch ng fire truck at mga bombero ang PRC Manila Chapter para apulahin ang sunog. Huling naiulat ang sunog sa Pamplona 1, Las Piñas City na umabot sa second alarm na tumupok sa residential area sa lugar. Agad na nakapagpadala ng ambulansya ang PRC Rizal Parañaque Chapter at mga first aiders. Pinapaalalahanan ng publiko na maging maingat sa paggamit ng kuryente at mga kagamitang madaling magdulot ng apoy. Mabilis mang maapula ang mga sunog dahil sa pagresponde ng mga bombero, mag-iiwan ito ng malaking pinsala sa buhay ng mga residente. Nais nyo bang mag-volunteer sa Sinulog Festival next year? Kung oo, ang Philippine Red Cross Cebu Chapter ay nangangailangan ng mga first aid trained volunteers para mag-assist sa Sinulog 2025 operations itong darating na Enero. Narito ang requirements. Ang mga hinahanap na volunteers ay dapat na 18 years old pataas, nakapag-training na ng first aid sa ilalim ng Philippine Red Cross at mayroong MAAB card. Ang lahat ng volunteer na magiging bahagi ng Sinulog operation ay re-require na sumailalim sa one-day first aid refresher course bago sumalang sa mismong event. Para mag-register, i-click ang link na makikita sa Philippine Red Cross Cebu Chapter Facebook page at hanapin ang kanilang call for volunteer post. Para sa mga katanungan at detalye, tumawag sa 032-328-9238. Patuloy ang inyong Philippine Red Cross sa paglilingkod at pagsiservisyo ngayong paparating na Sinulog Festival. Ang Philippine Red Cross ay muling kumakatok sa inyong mga puso upang humingi ng tulong para sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Pipito sa mga lalawigan ng Northern at Central Luzon. Maaari kayong magpadala ng cash donation sa mga sumusunod na bank accounts. Ang inyong donasyon ay makapagbibigay ng panibagong pag-asa sa mga kababayan natin sa Luzon. Sama-sama nating harapin ang hamon at samahan silang muling bumangon. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Plus, tumutok sa Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X,
TikTok at mapapanood rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross. Abangan ang mga update at maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung ikaw ay may kusang loob, malasakit at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa Hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Nathaniel Matranca para sa PRC News Flash.